ang tema natin ngayon ay ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip. So magpa-practice tayo na yung iba't ibang sitwasyon, iti-take natin ng positibo. So kapag ang isang tao maraming stress at ang pag-iisip nila ay medyo unhealthy, posible na maaari na ang isang sitwasyon i-take nila na laging negatibo. So maaari na ang mga magulang na sasama sa programang ito ay merong pag-iisip na negatibo sa mga iba't ibang sitwasyon. So kapag medyo mahina ang mental ng isang tao, maaaring kapag may isang sitwasyon na dumating sa kanila, kapag normal lang ang mental nila, hindi naman big deal. Pero kapag mahina yung mental nila, maaaring negatibo agad ang isipin nila. So, kahit na ang karamihan ng mga sitwasyon, pwede nating tingnan ng bilang positibo, bilang negatibo. Ang mga taong medyo mahina sa mental ay laging magfo-focus sa mga negatibo. At posible rin na hindi nila napapansin na nagfo-focus pala sila sa mga negatibong bagay. So, para magkaroon ng positibong pag-iisip ang mga taong iyon, ang unang paraan ay ang mapansin nila na nagfo-focus pala sila sa mga negatibong bagay. So, paano nga ba mapapansin ng isang tao na nagfo-focus pala siya sa negatibong bagay? So, ang isang magandang paraan ay yung malaman na ang isang sitwasyon ay pwedeng tingnan ng maraming perspective. So, malalaman ng isang tao na yung naisip niyang pagiging negatibo ay isa lamang perspective sa loob ng maraming perspective. So, sa loob ng programang ito, ipapaisip natin sa mga magulang yung na-experience nila na meron silang naisip na negatibo at ipapractice natin na isipin nila yon ng positibo. Kapag hindi sanay, mahirap talaga na isiping positibo ang mga bagay. So, posible sa programang ito, may mga magulang na posibleng sabihin nila na hindi ko naman kaya mag-isip ng positibo. Dahil dyan, ang points natin sa pagtuturo ay yung ipalam na hindi agad nagagawa ng maayos yung mga bagay-bagay. So, sa pamamagitan ng pag-practice at paggawa nito araw-araw, masasanay rin ang isang tao. Okay lang na hindi magkaroon ng positibong pag-iisip ang isang tao pagkatapos ng programang ito. Pero sana magkaroon ng pag-iisip na meron parang iba't ibang paraan ng pagtingin ng isang sitwasyon. So pagkatapos ng unang parte ng programang ito, sa pangalawang parte ng programa, magpa-practice tayo ng gamit ang positibong pag-iisip ay pagtulong sa kapwa. So ipapaalam natin sa mga magulang na ang pag-iisip ng positibo ay hindi lamang para sa sarili, pero ito ay nakakatulong rin para sa kapwa. So ang isang pamilya na posibleng maraming stress o maraming problemang pinagdadaanan, pag ang isang magulang ay mayroong positibong pag-iisip, ito ay posibleng kumonekta sa pagkakaroon ng pag-asa at ang pagkakaroon ng pag-asa ay kokonekta sa lakas para mabuhay. Okay. So panoorin na natin ang lecture video at simulan na natin yung paghahanda para sa programa. Ngayong araw, pag-aaralan natin paano nga ba mapapalalim yung relasyon natin sa kapwa natin. So, ang layunin natin ay yung magkaroon ng positibong pag-iisip. So, sa ipapakita namin halimbawa, alin sa dalawang tao yung patingin mo magiging close ka. So, magpapakita kami ng dalawang halimbawa. Unang halimbawa, wala naman akong kwenta, nagkamali na naman ako sa trabaho, wala namang may gustong tumulong sa akin, wala namang may gustong makipagkaibigan sa akin. So, pangalawang halimbawa, nagkamali ako sa trabaho. Okay lang yun, itong pagkakamali ko, makakatulong sa akin to. At sana, tulungan nyo rin ako para makagawa tayo ng mas magandang trabaho. So, alin sa dalawang taong yun ang sa tingin mo magiging mas close ka? Yung pangalawang tao, tama. So kapag puno ka ng mga negatibong bagay sa puso mo, mahirap na magkaroon ng magandang relasyon sa kapwa. So ngayon, magpa-practice tayo na
tignan ang isang sitwasyon ng positibo. Tingnan natin itong sitwasyon ito. Ito, nabasag niya yung importanteng plato para sa kanya. So, anong klaseng negatibong pag-iisip yung pwedeng maisip ng tao ito? So, subukan natin isipin. So, hindi ako talaga nag-iingat ng tao. So, wala akong kwentang tao. So, subukan naman natin isipin ng positibo yung sitwasyong ito. So, mahirap kapag hindi ka sanay sa positibong pag-iisip. So, sa mga tao na nahihirapan mag-isip paano maging positibo, subukan natin isipin na ang pagkakamali ay ang sitwasyong iyon ay tutulong sa paglago natin bilang tao at malaman na pwedeng tignan ito sa iba't ibang perspektibo. So, subukan nating isipin ng positibo yung kaninang sitwasyon. Tama. So, natutunan mo na kailangan mas maging maingat sa mga pag-handle ng mga bagay. Tama. So, posible dun sa mga nabasag na pieces, pwede siyang maging ibang bagong artwork, ibang craft work. So ngayon naman, subukan naman natin alalahanin yung mga na-experience nating negatibong sitwasyon at tingnan natin paano natin mababago ito bilang isang pag-iisip na positibo. Bumuo ng grupo na may 4 na miyembro. So isipin yung sitwasyon na naging negatibo. So, okay lang kahit anong sitwasyon, kunwari sa anak, sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan. So, kunwari, hindi nakikinig yung anak sa mga sinasabi mo, o kaya humihingi ka ng tulong sa mga kamag-anak mo pero hindi ka tinutulungan. So, katulad ng mga ganun, pwede ka mag-isip ng marami pa. So, bibigyan namin ng 1 minuto para mag-isip. So, pumili sa grupo na unang mag-share ng kanilang experience na naging negatibo. So, yung taong mag-represent muna ay i-share kung anong klaseng negatibong sitwasyon niya at kung anong klaseng negatibong pag-iisip yung ginawa niya sa sitwasyong iyon. Pagkatapos nun, ang mga iba pang miyembro ng grupo ay mag-iisip ng mga positibong pag-iisip ng marami pang ibang mga paraan na pwedeng gawin sa sitwasyon na shinare ng tao. So, ngayon magpapakita kami ng halimbawa. So, magpapakita kami ng halimbawa. Hindi nakikinig yung anak ko sa akin. So, siguro, hindi niya ako mahal. So, ngayon naman, pagkatapos ko i-share yung negative experience ko, bibigay siya ng kung paano maging positibo, kung anong klaseng pag-iisip yung pwedeng gawin na positibo. でもそれは子供が成長して自分の考えを持ったってことじゃない。 So, ang sinabi niya, posible na yung anak ko naging mas mature na siya at nagkaroon siya ng kakayahan na mag-isip para sa sarili niya. So, pagkatapos nun, itatanong din yung iba pang miyembro ng grupo na magbigay ng paano mag-isip ng positibo. So, subukan nating lahat. So, bigyan ng oras na ang lahat ng miyembro ng grupo ay makapag-share. So, nagawa niyo ba yung pagkakaroon ng positibong pag-iisip? Yes. 難しかったけど、いくつか考えることができました。 So, medyo nahirapan, pero nakapag-isip ka ng ilang mga paraan na maging positibo. Kahit sa isang sitwasyon, posible na pwedeng tingnan natin ito sa iba't ibang mga perspektibo. So, kapag ikaw ay nakaranas na isang sitwasyon at nakakaisip ka ng negatibong pag-iisip tungo dito sa sitwasyong ito, subukan ninyo na isipin kung anong klaseng iba pang pag-iisip yung pwedeng gawin. So, kapag ikaw ay nagkaroon ng positibong pag-iisip, gagaan ang iyong pakiramdam
at mas mapapadali ang pagpapalalim ng relasyon mo sa kapwa. Bumuo ng grupo na magkasamang pamilya. So ngayon, ang mga staff ay magpapakita ng iba't ibang sitwasyon at magpapakita sila ng mga maraming negatibong pag-iisip sa mga sitwasyong ito. So sa mga grupo naman, mag-isip kayo ng positibong pag-iisip na pwedeng gawin sa mga sitwasyong sinabi ng staff. So unang sitwasyon, ang mga staff ay magpapakita ng role ng isang anak. So, unang sitwasyon. Sayang yung last na shoot na yun. Perfect na sana eh. Siguro pag pumasok yung shoot na yun, nagawa ko ng maayos. Wala talaga akong kwenta. Baka next game, hindi ko rin magawa. So, ngayon, isipin naman natin sa grupo kung paano ito paano makakaisip ng positibong pag-iisip sa sitwasyong ganito. Magbibigay kami ng 1 minuto. So, meron bang pwede mag-share ng naisip nila? 悔しい気持ちがあればもっと練習を頑張ることができるよ。 So, kapag merong malungkot na pakiramdam dahil natalo, mas magagalingan sa practice para mas manalo next time. Tama? たまたま調子が悪かっただけだ。 So, sabi mo, medyo bad luck lang, medyo hindi mo lang nagalingan that time, pero hindi laging ganon. Tama? So, pagkatapos nito, gawin din ng pareho na yung scenario 2, 3, 4, katulad ng ginawa ngayon sa scenario 1. So, medyo gumagaling na ang lahat sa pag-iisip ng positibo. So, kapag mahirap yung pakiramdam, kapag medyo masikip yung pakiramdam, mahirap na mag-isip ng positibo. Sa ganung sitwasyon, mahalaga na humingi ng tulong mula sa kapwa. So, kapag may mga nahihirapang tao bilang kapwa, tulungan natin sila. So, ngayon, magbibigay kami ng mga punto para sa pagtulong sa kapwa. So, ang mga punto na yon ay yung una, simpatya. Pangalawa, yung reassuring, pagsabi ng okay lang yan. At yung pangatlo, ito yung pag-iisip ng positibo, pagtingin sa positibong side. So, sa sympathy, una, kailangan maging pareho yung sasabihin natin na pareho yung nararamdaman natin, nakikiisa tayo. At pangalawa, sasabihin natin okay lang yon, na i-reassure natin yung tao. At pangatlo, magbibigay tayo ng mga iba pang mga pwedeng maisip, lalo na yung mga positibo. So ngayon, magpapamigay kami ng papel na mayroong mga negatibong sitwasyon. So una, ang magulang ang tutulong sa anak. So merong nakasulat sa pinamigay ng papel na isang sample, papakita namin kung paano gagawin iyon. So ngayon, magpapakita kami ng halimbawa. Ako yung magiging magulang, siya yung magiging anak. So una, ipapakita namin paano yung magpapakita ng simpatya. So ngayon, ang ipapakita namin ay isang halimbawa na yung anak nakakuha ng mababang punto sa test, tapos malungkot siya. So ngayon, yung magulang, makikiisa siya sa pakiramdam, magpapakita ng simpatya. あんなに勉強したのにテストで70点しか取れなかったよ。僕は本当にダメな人間が。 So, nalulungkot ka kasi nag-aral ka ng mabuti, mababa lang yung nakuha mong score. So, subukan naman natin lahat yung paggamit ng simpatya. そんなにやったんだ。 So, ngayon naman, ang gagawin natin yung reassuring. So, isasabihin na okay lang yan, ipapafeel natin na okay lang na ganun yung nangyari. Okay lang yan, ginalingan mo naman. Huwag ka nang malungkot. Okay lang yan. So, subukan naman natin. 頑張って大丈夫大丈夫。 So, sa huli, magbibigay naman ng mga naiisip na pwede gawing positibong pag-iisip. Katulad nito. So, since malungkot ka ngayon, I'm sure na hindi mo na makakalimutan yung mga lumabas sa test ngayon.
ikaw, nag-grow ka dahil sa test na nangyari. Kahit mababa yung nakuha mo, nag-grow ka naman. Subukan naman natin. 次は成功するよ。成長したから大丈夫。 So ngayon naman, subukan naman natin yung scenario number 1 na nakasulat sa papel. Pagkatapos nito, yung magulang naman yung magpapakita ng negatibong sitwasyon. Tapos yung anak naman yung tutulong gamit yung mga steps na rinactice natin. So anong naramdaman nyo na ginawa natin ngayon? 食べて少し元気になった So parang na-feel mong okay ka na kasi at na-feel mong masaya ka kasi may nag-comfort sa'yo. Kapag mahirap yung pakiramdam, maskip yung nararamdaman, mahirap na maging positibo nang mag-isa lang. So kapag ang kapwa natin ay may mga naiisip na negatibong pag-iisip sa kanilang sitwasyon, tulungan natin sila sa pamamagitan ng pagbigay ng mga ibang paraan na pag-iisip ng positibo.